Hi! Isang mapagpalang araw po mga kaibigan. I think napanood nyo yung nangyari nung eksena nung nakaraan dyan po sa Senado na kung saan todo iyak ang ginawa ni Senator Bato at todo pakikiusap sa ating gobyerno, lalo-lalo na kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na di umano ay bigyan siya ng proteksyon laban sa mga taga-ICC na huwag siyang hayaan ibigay sa ICC dahil sa kanyang kinasangkutan na pagpatay sa mga biktima ng AGK. Kung titignan po natin, si Senator Bato ay matapang, palaban, pero yung napanood natin nung nakaraan araw ay kabaliktaran sa kakilala natin isang Ronald Bato de la Rosa na naging emosyonal dahil sa paghahabol sa kanya ng ICC. Ito mga kaibigan, isang senador na dating chief PNP humihingi ng proteksyon sa pamahalaan sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero binigyan ba nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag, makapagbigay ng panig yung mga tao na kailanman ay hindi na pwedeng pagsalitain dahil napatay na kung saan simple ang pangarap ng mga yon, mabuhay at may pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang mga isa sa mga mahal nila sa buhay, pero hindi na rin maibibalik dahil sa nangyaring war on drugs. Papaano kung ang mga taong yon na napatay doon ay mga inosente, dinamay lamang at nagkataon para lamang may accomplishment? Sino ang mas nakakaawa? Isang Ronald Bato de la Rosa o yung mga taong naghihinagpis sa isang crime na hindi nila naman ginawa? Ang kamakailan kaganapan sa loob ng Senado na tila isang eksena mula sa isang action movie ay nagpapakita ng isang malalim na krisis sa ating sistema ng hustisya at liderato. Ang pagtatangka ng NBI sa pangungunan ni dating ang Senador Antonio Trillanes na isilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagdulot ng isang hindi magandang tanawin. Ang isang mambabatas na naghahabol at nagtatago sa loob ng institusyon dapat ay nagtataguyod ng batas. Ang lalong nakakapagkabagabag ay ang naging reaksyon ni Senador Bato matapos ang nasabing habulan. Ang kanyang emosyonal at mangiyak-ngiyak na pag-apila kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang malinaw na sinyalis ng takot sa kanyang pagsusumamo. Iginiit niya na siya ay isang Pilipino na dapat protektahan ng sarili nating gobyerno. Ngunit ang tanong, nakakarami, sino ba ang karapat-dapat na proteksyon ng Estado? Dahil panawagan ko kay Presidente, Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umuapila sa iyo na sana alagaan mo bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. You are our President. You are our President. It is your moral obligation. Not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo yan, Sir, na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Ang tungkulin ng isang Pangulo ay protektahan ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga biktima ng kawalan ng katarungan. Ang pagiging Pilipino ay hindi isang get out of jail free card para takasan ang mga seryosong paratang ng crimes against humanity. Kung ang isang Pilipino ay nasasangkot sa malawakan pagpapaslang at pag-abuso sa kapangyarihan gaya ng mga aligasyon na kinakaharap ng kampo ng mga Duterte at kanilang mga kaalyado, ang tunay na proteksyon na dapat ibigay sa gobyerno ay ang pagtiyak na dadaan sila sa tamang proseso ng batas.
Hindi na uubra sa mga Pilipino ang drama ng pag-iyak sa harap ng kamera. Matagal nang pagod ang taong bayan sa mga politikong gumagamit ng emosyon upang pagtakpan ang kanilang pananagutan. Kung naniniwala si Senator Bato de la Rosa na wala siyang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police, nararapat lamang na harapin niya ito ng buong tapang. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Sir, Yun lang. sorry. Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time? Huwag niya akong ipadala sa dahil. Ang pagiging tunay na lalaki at tapat na lingkod bayan ay nasusukat sa kakayahan tumayo sa harap ng paninindigan, hukuman at patunayan ang kawalang sala, ang pagtatago sa likod ng palda ng administrasyon at ang pag-iwas sa mga otoridad ay hindi gawain ng isang inosente. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagtakas, ito'y nakakamit sa pagharap sa katotohanan. Kung ang kaugaliang ipinapakita ay ang pag-iwas sa batas, nararapat lamang na ang hustisya ay mangibabaw, maging ito man ay isa sa lokal na korte o ay sa ICC.